action sa kadugayan mahimo mo kining sinful habit. On the contrary, kung positive ang imong mga tinguha, makanunayon ka sa paghimo o mga maayong gawi, then a positive and a righteous habit can be expected from you. Examples of a positive habit mao ang pagkamaaghop or weakness, pagkamatinabangon, pagkamangihatagon, pagkamasinabtanon, pagkaligdom, kapiyalan ka sa mga gagmay ug dagkong butang. Ug kung ang habit dili maotro, mahimo mo kining taras o character. Ang imong habit maoy muumol sa imong pagkatao. So character, it doesn't matter if you are sleeping or you're awake. Mao na kini ang imong hingpit nga pagkatao. Angay usab natong una-unaon, mga igsoon, that it begins with a thought. Thought gives birth to an action. Action gives birth to a habit. Once it is repeated over and over, and habit makes your character. That is why it is important always to watch your thoughts. But unsa kaha ang angay natong pasalamatan sa temptasyon? Kini bang mga pagpanintal angay pasalamatan? The answer might surprise you, brethren. But the answer is yes. Because temptation may also lead to victory and greater holiness. That is what we can be thankful for. Ang temptasyon usa ka kahigayunan nga ikaw pwede magmadaugon o pwede man usab nga ang temptasyon mahimong posibilidad nga ikaw mapukan. Temptation by itself can be made good or it can be made bad by what we do with it. For example, adunay pagpanintal nga nagkaway-kaway sa gawas aron ikaw linglahon. Wala kami duol, so nagmadaugon ka. Then God is glorified and you get a crown for it. On the other hand, kung adunay pagpanintal, unya enticing kaayo, sexy kaayo, nagpula-pula ang mga ngabil, unya imong giduol, dili napildi ka, napukan ka. Temptation by itself dili angay hilakan o kagulan because it is an opportunity to say no and glorify God. Unsaon man pud nimo og balibad or ingon og no kung walay mga pagpanintal. That is why you can say, there is temptation. This is another opportunity to make a stand for God. When there is temptation, there is an opportunity to be godly. There is an opportunity to be righteous. Di ana pod ni akong mga in-laws, tintalo na pod ko ani nga masuko, pasurukon na pod ang akong dugo. Christians look at it as an opportunity to be nice and kind. Then you can come out victorious. Niya na po ning babay nga kung mulakaw, lupig pa'y itik, murag karatela nga nawagtangan og ligid. Ug matintalon kaayo ang mga mata. Then you have another opportunity to say no. Di ana po ningo sa katawo nga tintalon na pod ko, hayluhon na pod ko og kwarta, nga suborno. Then you have the opportunity to say no to the devil and yes to following God. Remember that God gives us opportunities to prove who we are, to prove ourselves, to others, and to the Lord. Just say no, and you are on your way to victory, because Satan has no power over you. James 4:7, itong mabasa, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Atong sang mabasa sa 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Espiritu sa Dios nga anaa kaninyo mas labaw nga gamhanan kaysa kaniya nga anaa sa kalibutan, referring to the devil. Daghan ang mga paniwalay nga nabungkag, testimonies that are destroyed, careers that are lost because nibigay sa temptasyon. Let us go back to the Garden of Eden and observe the first temptation. Genesis 3:6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Ang bunga nimong punuan, ilami kanon, tilawan, nindot an awon, ug matod pa
magadugang og kaalam ug maghimo kanila kasama sa Dios. Ang gibuhat ni Eva, gikuha niya ang maong bunga, gikaon o gishare niya kang Adan. So the woman saw, mo na first element sa temptation. You see. Pero angay na itong masabtan that it's not only with the eye that we see. We also see with our imagination. Sometimes, our imaginations are richer than what our eyes can see. Sa kanunay, adunay come-on ang temptasyon. Enticing, murag mga basura nga mao'y nahimong magnet sa mga langaw. Nindot tan-awon, nindot hikapon, nindot nga tilawan. Most temptations will fall under three categories: the lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Think of any temptation and it will fall into any of these categories. Temptation comes through the senses or through a rich imagination. So there must be the act of seeing. Kinahanglan aduna kay makit-an. That is desirable. That is why seduction is the art of showing. Mao ni ang style ni Satanas, mao nga angay natong mahibaluan. Step 1, a desirable object is seen. After a desirable object is seen, step 2, reason is abandoned. Nakakita ka og usa ka butang nga desirable ug sa kalit lang. Nawala na ang imong saktong pamuot or pangisip. Imo nang giabandona ang pagkamatarong. And step 3, the desired object is obtained despite many negative reasons. Ug kung natalikdan ta na ang atong saktong pagpamuot, saktong pangisip, kuhaon na ang butang nga dili kuhaon. Ang kuno na ang butang nga dili angay ang kunon. Himuon na ang dili unta angay nga himuon. And then the regrettable results or pagmahay-mahay musunod dayon. Almost always, ingon ani ang dagway sa temptasyon. Kung ato kini masabtan, then we will be more ready when temptation comes. Kung atong masabtan ang anatomy sa temptation, kita mahimong magmadaogon. Let us understand that there are various stages and steps to temptations. Mao nga dapat every stage na atay taming o depensa. Ang atong buhaton aron magmadaogon ta, number 1 is avoid it at all cost. Na ay time element ang temptation. Dunay panahon nga wala pa. Panahon nga wala pa ni agi ang sexy nga babaye. Wala pa nang haylo kanimo og bribe. Sa dili pa sila mo graduate into actual temptation, avoid them at all cost. Genesis 4:7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Mabasa na to sa Psalm 141:4. Do not let your heart be drawn to what is evil, so that I take part in wicked deeds, along with those who are evildoers. Do not let them eat their delicacies. And then mabasa po na to sa Proverbs 22:5. In the paths of the wicked are snares and pitfalls, but those who would preserve their life stay away from them. Kung dili ka maghimo og hustong butang, atoa sa imong putahan ang sala nga nagpahipi lang. Mura nagtigre nga nagtago sa imong putahan, o kung imong ablihan ang putahan, kini ang mukunis-kunis sa imong unod. It desires to have you, but you must master it. You must not open the door. Bisan pa og believe ka sa imong kaugalingon nga kusgan ka. Leader ka sa imong simbahan, spiritual ka, don't even try to open it. If you do not do what is right at this point, dako kaayo ang posibilidad nga mapukan ka. Unsaon pagdaog, ayaw ablihi ang gangaan. Don't even get there. Dili ta sobra ka believe sa atong kaugalingon. Do not even fight a temptation. Avoid it. The moment you fight it, 95% of the time, pildi na ka. Now let us talk about sexual temptation, for example. According to many research on behavioral psychology, desire affects judgment. Sexual arousal make people do certain things that they regret later. Ato nang mabantayan tanan nga sa mga nangapandol na tintal sa mga adulterous activities. Ilang gibuhat pero ang ending napuno sa luha ug mga pagmahay. May ka maanyag ug maalamon nga babaye niuli sa ilang probensya nga mabdos.
Mahibulong ka sa usa ka amahan nga nahimong hinungdan nga nabungkag ang pamilya tungod sa pakiglambigit sa laing babae. Nganong buhaton man gayon? Ang rason kung ang tao madala sa bug-os sa iyang pagbati ug mag-init, malimtan na niya ang right reasons. Mao na nga dili ka moduol sa kalayo, kay creep paper ka, newspaper ka, unya moduol ka sa kayo, sigurado ka gayud nga mo silaob. According to this research, at variant levels of sexual arousal, the brain center of vigilance experiences a shutdown. Kung doon na kay linya nga nalabangan sa temptasyon, especially sexual temptation, parts of your brains shut down. Musira ang pipila ka mga pultahan sa imong utok ug ang magpabilin nga abli kato lamang mga lawak ug pultahan nga gusto lang og temporary pleasure o kung sa Tagalog pa, panandaliang kaligayahan. Mao nga mahibulong ka kay balo ka nga angay dili buhaton pero gibuhat sa uban. There are parts of your brain that abandon right reason. The area of the brain that controls thought and emotion becomes silent. And then you ask, ngano man? Aron mapadayon ang human nature. Naa kita human nature mga igsoon, although naasab kita divine nature. Kung adunay parte sa imong panghuna-huna, matinta sa usa ka butang, iyang sirad-an ang mga pultahan sa imong panghuna-huna sa pagkamatarong aron mahatagan o katagbawan ang mga daotang tinguha. Para tagaan o agianan nga matuman ang usa ka butang nga dili unta angay nga mahitabo. Ang pagmahay-mahay naa kanunay sa katapusan. Nikanta ang imong adarna og nahimong bato ang imong pamuot or pagpaminsar. There is a line that when reached and crossed, the reason shuts down. Mugawas ang atong pagkaunod-nun. Mao nga gipahinumduman kita sa Proverbs 1:10. My son, if sinful men entice you, do not give in to them. In other words, do not cross the line. Ayaw na og tabok paingon sa temptasyon, kay matag-ang-ang sa imong lakang magkaduol ikaw sa pagpakasala. Proverbs 1:15-16, My son, do not go along with them. Do not set foot on their paths, for their feet rush into evil. They are swift to shed blood. Niayaw og tungtong sa ilang magianan. Do not even head that line. Mao na ang sulti sa Psalm 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Likayan ta na lang mga igsuon. Pero unsaon man pod nimo kung anaan na ang temptasyon o wala mo malikayan, resist it when it reaches you. Kung dili mo mapangandaman kay anaan na ang temptasyon, imong balibaran, imong talikdan. As I said earlier, the Bible says, resist the devil and it will free from you. Pagbalibad sa temptasyon na maalamon, makusganon ug tino. The Bible promises that the devil can do nothing if you say no to him. Usahay makaingon ka, Brad, ako naman gilikayan. Ako nang gibalibaran, pero naaman gyapon. Basin mga igsuon, double-minded ka. Your lips say no, but in your heart, you really want to yield or give in to the temptation. In fighting temptations, we can't send mixed signals. Our no should be a big no. And God tells us that the devil will run away from us. 1 Peter 5:8-9, Be alert and of sober mind, or be self-controlled. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Kontrola ang imong kaugalingon, kay murag leon ang kaaway, naghulat lang, aron iya kang luksuhan. You must say no. O kung imong likayan ang tentasyon in the name of God, din wala siya'y mahimo. Karon mga igsuon, kung niabot na ang tentasyon, unya na courier ka, unsa may imong buhaton, dindagan palayo. Flee from it, ayaw na og atubanga, daga na, layasi na. Nabasa na to sa 1 Timothy 6:11. But you man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Atong mahinumduman si Joseph the Dreamer sa Genesis,
nga ang iyang boss si Potiphar usa ka captain sa Pharaoh. So permi lang mahibilin ang asawa sa panimalay. Nakit-an sa asawa ni Potiphar nga si Joseph himsog, macho, ambungan, mao nga iyang gisidus. Naabot gyud ang panahon mga igsuon nga na-corner gyud si Joseph. So unsa may gibuhat ni Joseph? Nidagan siya. Nipalayo siya. Nilaya siya. Kay matud pa ni Joseph, dili siya pwede nga makasala sa Dios. Although makasala siya kang Potiphar, makasala siya sa asawa ni Potiphar, pero iyang gitagaan og bili nga makasala siya sa Dios. Mao to mga igsuon nga napriso man tuod si Joseph apan nahimo kaning blessings. Naabot ang panahon nga nahimo gyud si Joseph nga second hand or right hand sa Pharaoh, kay siya may gihimong alalay. O makita nato mga igsuon that when we resist temptation, sometimes it leads to a better life. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Atong nahisgutan ganina nga kung adunay temptasyon, dunay parte sa imong panghunahuna nga masira. For there are also rooms in your minds and hearts occupied by the Holy Spirit, which will assert itself kung atong tugutan. Walay temptasyon nga dili nimo kaya igsuon. Nakasala ka lang primarily kay imong gitugutan. Ug unsa man pud angay natong buhaton kung nahulog na kita sa pagpakasala? The obvious answer is stop. Hunong na. Husto na. Stop committing it. Putla na ang pagpakasala. Matud pa na Ginoong Hesus sa babae nakasala sa pagpanapaw. Nga bun-on na unta sa mga tao og bato sa John 8:11. Go now and live your life of sin. Giingnan niya mga babae, lakaw na og ayaw na pagpakasala og usab. So kung wala ta makalikay kay kita nangita og tentasyon unya nahulog ta, unsay sulti sa Dios, undangan ta. Eksakto na. Live your life of sin. We need to repent. We need to surrender our sins to God. Confess, especially to God. 1 John 1:9, nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana upasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. God can forgive mga igsuon, and He can give us a fresh start and restore us to Him. He will give us a brand new life and a brand new beginning. So mga igsuon, diha lang kita kutob sa magakaron, kinahudtan na kita og oras sa makausap ka sa pakahiyon. Mao ni si Brother Jojo Quintanar in behalf of Pastor Boy Mabali. Daghang salamat ug magkita-kita na sabta sa sunod Martes. Inyong nabati ang namumulong sa Rock of Salvation Church na nagpadayag sa pulong sa Dios. Alang sa dugang kamatuuran, pagkikita o pagsulat kang Pastor Boy Mabali, 464 Rizal Street, Barangay 25, Butuan City. O care of nining atong pinanggang istasyon, DXJM Radio Ascenso. Dagang salamat ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sana ug sa Espiritu Santo. Amen.